dahil napakaganda pa rin naman ho ng kanilang pagbiyahe, tuloy-tuloy pa rin naman. Maski po yung mga patungo ng Fairview area ay napakaganda rin po ng kanilang pagbiyahe sa mga oras na ito. Sa A. Bonifacio naman, Avenue via 3G, nasa kaliwa ang patungo ng Blumentritt at nasa kanan patungo ng Balitawak area. Wala akong kaproblema mga kapuso, ganun din napakaluwag din po ng daloy ng trapiko. Sa EDSA Kamuning flyover naman, eto naman po, bonggang-bongga pa rin po ang paglalakbay ng ating mga motorista dyan. Wala pa rin pong problema at wala pa rin pagbibigat ng daloy ng trapiko. Pero pagdating ko sa may Cubao, EDSA Cubao, may mga konting abala sa ilang bahagi po or sa ilang area ng EDSA Cubao. Lalo na po yung kanan, patungo po sa ilalim ng Aurora Underpass, nagkakaroon na po ng pagbigat ng daloy ng trapiko. At sa may area naman po ng mga pasukan at labasan ng mga bus dyan, dahil may mga bus terminal dyan, nagkakaroon din po ng konting abala sa kaliwang bahagi naman, patungo po ng Monumento at Norte. Sa Ortigas Avenue naman po, sa may Green Hills area, makikita rin ho natin, maayos pa naman kahit na hindi pa po nagsisipasukan ng mga estudyante, kaya makikita pa rin ho natin ang maayos pa at tuloy-tuloy na daloy ng trapiko ang magkabilang lane. Sa Baclaran naman, dahil ngayon po ay Baclaran Day, in fairness mga kapuso, nagdadagsaan na din ang ating mga deboto, pero mukhang maayos pa naman ho sila mga kadiretso sa Makati. At yung iba namang nasa kanan na patungo po ng coastal ay wala pa naman hong problema sa mga oras na ito. Ayan, may coding tayo mga kapuso, mga plakang nagtatapos sa numbers 5 and 6. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadaan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-isang Reyna ng Kalsada, Lava Juber, Smile Man, John and everything. And sayawan natin ng morning. Narito na po ang mga nagbabagang balita sa unang balita. Tutok na. Ang mga unang balita sa umagang ito. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas na naman ngayong buwan. Pamasahe sa LRT Line 1 at Line 2, posibleng tumaas din. 4 pang miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino sasailalim sa media training ngayong araw. Recount sa kauna-unahang fully automated elections, masusubukan sa Maynila. Ang detalye ng isasagawang recount, idedetalye ni COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal, live. Kaso ng dengue sa South Cotabato, tumaas ng 37%. Isang construction worker sa Egypt, walang hapas na namaril, 6 patay. At dating Beatle member na si Ringo Starr, nagdiriwang ng kanyang ika-70 kaarawan. Huwag pahuli! Tutok na sa unang balita! Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Sigil sa kuryente ng Meralco, tataas na naman ngayong buwan, halos 6 na sentimo kada kilowatt hour ang dagdag singil sa kanilang generation charge. Ibig sabihin, kung kumukonsumo kayo ng 100 kilowatt hour kada buwan, mahigit 5 piso ang maidadagdag po sa inyong bill. Mula nitong Enero, 44.3% na ang itinaas ng generation charge. Paliwanag naman ng Meralco, kailangan nila magtaas ng singil dahil nagmamahal ang bili nilang kuryente sa mga independent power producer o IPP. Kaugnay po ng balitang yan, makausap natin sa pamamagitan ng telepono si Ginoong Francis Juan, ang tagapagsalita ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ginoong Juan, good morning. Magandang umaga, Arnold. Kailan po napagtiba itong panibagong singil ng kuryente ng Meralco po? Ito kasi ay buwanang ina-adjust yung generation charge. Ito na nga rin ay depende kung ano ang magiging pagtaas o pagbaba ng generation cost naman ng isang distribution utility. Pero kailangan aproban pa rin ng ERC. Ang pag-aproba nito ay matapos na ito ay ma-implementa na dahil kumbaga on a monthly basis, ang mga distribution utility ay pinapayagan nating gawin ang pag-adjust base doon sa formularyong pinagtibay naman ng komisyon. Pero nitong nakaraban, halos dumoble po, no, attorney, yung bill sa kuryente. Tama ho ba yun? Doon sa nakita nating pagtaas ng mga nakaraang buwan, ito nga talaga ay primarily because of the increase in the generation cost of the utilities. Okay. Saang IPP ho sila kumukuha? Wala bang mura-mura ngayon na kuryente? Yung mga IPP nila, ito yung may kakontrata na nila na matagal na, ang San Lorenzo, Santa Rita, Oo. UPPL,
At ang kanilang presyo namang kinukuha mula sa mga IPP na ito ay nakabatay doon sa kontratang pinagtibay nung pangpanahon ng Energy Regulatory Board. Pero linawin natin, itong mga IPP nito, hindi rin nila pag-aari ito. Hindi. Meron dating common interest between these two. Pero alam naman natin na mayroong naging pagbabago doon sa pagmamayari ng Meralco. Oho. Okay, meron ho bang nakabimbing pa rin petisyon na Meralco bukod po dito sa buwan ng increase na yan? Meron talaga na taunan ay nagkakaroon ng filing ang ating mga private distribution utilities na sumasailalim sa performance-based regulation. At mayroon ngang nakabinbin ang Meralco sa pag-adjust naman ng kanyang distribution wheeling rate. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Igan. Ginoong Francis Juan po, tagapagsalita ng Energy Regulatory Commission o ERC. Matapos ang singil sa kuryente, eto naman ang pamasahe sa LRT Line 1 at Line 2 ang posibleng tumaas. Kaya naman ang ilang mananakay ngayon pa lang umaalma na. Narito ang report ni Cedric Castillo. Mas mabilis man ang biyahe sa tren kumpara sa bus kung tutuusin na pag-iwanan na raw ang pasahe sa LRT. Kaya naman inire-rekomenda ng Department of Finance ang taas pasahe sa Line 1 at 2 ng Light Railway Transit. Bukod sa 800 milyong piso ang inilalaan taon-taon para abonohan ng 40 pesos ang pasahe ng kada pasahero, kailangan na raw ng rehabilitasyon ng ating train system. Pero ang mga suki na ng LRT na aming nakapanayam, tutol sa planong ito. Ito na raw kasi ang pinakamura at mabilis nilang paraan ng transportasyon. Sa panahon natin ngayon, di ba, marami na nagtataas. Especially kung magtataas pa itong LRT, paano pa makakasave yung Filipinos? Di ba? Sana huwag na tumaas. Di ba? Naghihirap na nga kami. May kulang na nga yung bahan namin tapos tataas pa. Pero ang isang ito, okay na rin daw ang magtaas ng pasahe sa tren. Mabilis naman yung biyahe sa LRT. Kaysa sa mag-jeep ka, traffic pa. Sa ngayon, nakapako lang sa 12 pesos ang pasahe sa unang 4 na istasyon sa Line 1 ng LRT. Ito yung mga rutang Monumento hanggang Baclaran. 15 pesos naman ang singil paglampas nito sa unang 4 na istasyon. Sa Line 2 naman, na may rutang Recto hanggang Santolan, hanggang sa unang 3 istasyon lamang ang 12 pesos na pamasahe. Piso naman ang dagdag kada sunod na 3 istasyon. Pinag-aaralan pa ng Department of Finance kung magkano ang dapat na dagdag pasahe. Pero ang National Economic and Development Authority, 2 piso ang pinakamababang fare hike na iminumungkahi para sa Line 2 ng LRT. Umakyat man ang pasahe ng LRT o hindi sa lalong madaling panahon, tuloy na tuloy naman ang pagpapalawig ng operasyon ng LRT Line 1 mula Lunes hanggang Biyernes hanggang alas 10:30 na ang huling biyahe ng mula Baclaran pa Monumento, habang alas 11 naman ang mula Monumento pa Baclaran. Tuwing Sabado, Linggo at Holiday naman, ang last trip mula Baclaran ay alas 9 ng gabi, habang alas 9:30 naman mula Monumento. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Presyo ng asukal nanganganib na tumaas sakaling matuloy ang pinangangambahang kakulangan ng supply. Sa pagtaya ng Philippine Sugar Millers Association, aabot po sa 70 piso kada kilo ang presyo ng asukal kapag natuloy ang sugar shortage. Pero pagtitiyak ni Agriculture Secretary Proceso Alcala, ginagawa na raw ang lahat para masolusyonan ang problema. Sa ngayon, may sapat pa raw na supply ng asukal sa bansa. Kaunti po ng balitang yan, mausap natin sa pamagitan ng telepono si Administrator Bernardo Trebol ng Sugar Regulatory Administration. Administrator Trebol, good morning. Magandang umaga po. Opo, ano hakbang na po ba yung ginagawa para ito nga, hindi matuloy itong pinangangambahang sugar shortage po? Yung tinitingnan natin na shortage, hindi po sa ngayon, no? Kundi sa October pa, sa Oktobre pa, no? Opo. Kasi po yung nangyari, yung El Nino, naapektuhan yung tubo ng tubo. Mga ilang porsyento apekto nito? Siguro yung